So ayan, nandito tayo ngayon, makakasama natin ang first ever Mr. International Philippines Philcom KSA 2023, Kenzo Reynald Kiambao. Kamusta, Kenzo? Yan, mabuti naman po. Ayan. Thank you so much po sa pag-invite, Arayat Bus, at sa mga followers niya po. Have a pleasant day. So, kamusta naman yung trabaho mo ngayon? Ayun po, sobrang blessed po. At very thankful po and grateful kasi nga po may bago na akong work. Ayan. Congratulations. Congratulations, may bago siyang work. Ayan. Kasi kaka-resign ko lang po doon sa dati kong company. Ayan. Na-transfer na po ako sa bagong trabaho at local release. Yan. Thank you kay Lord. Congratulations. As a customer service officer po, ayan. Yung bago mong trabaho. Yung bago mong trabaho. Which is napakalayo dun sa dati kong work. Ano ba yung dati mong work pala? Yung recent ko is yung visual merchandiser. Yan. Sa, huwag nang sabihin siguro. Oo nga, no? Okay. So, mag-i-start ka pala after nitong vacation ng Eid, no? Ngayon sa po, ayun. Monday, no? Kay Sunday. Ngayon po, bakasyon, ngayon, inintay ko na lang po yung yung starting day. Yung starting day. Yun na lang po yung kulang. Kasi siguro dahil Eid, Ramadan, yun, enjoy lang din muna. Kenzo, tell us about who's Kenzo bilang isang OFW. Ayun, bilang OFW po, ako po ay talagang nagsisikap at talagang ginagawa po yung best ko para sa aking pamilya. Hindi lang po para sa aking sarili, kundi sa aking mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na yung aking mama, especially yung aking buong pamilya. Dahil ako po yung breadwinner. So, kailangan ko talagang magsikap at gawin po ang lahat para magtagumpay sa buhay. Yan. Ilan ba kayo magkakapatid? Actually, dalawa lang kami ng ate ko. Yan. At meron din ako mga step-sisters and brothers sa mama and papa ko. Ayan. Kami yung unang pamilya, so ako yung bunso, tapos may ate ako. Ilang taong ka nang nagtatrabaho sa Saudi naman? Ayan, 9 years na ako nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. Ayan. At hindi talaga natitinag. Nandito pa rin ako. Ayan, nananatili pa rin strong at matibay yan bilang OFW. Di ba, bago ka pumunta ng Saudi na gano'n ka, no, yung extra sa mga movies, no? Yes. At isa sa nakita kong pinost mo kay yung Miss Gloria Romero. Yes. Ikwento mo nga sa amin paano yung ni Miss Gloria Romero. Yan, syempre, yung makasama mo si Miss Gloria Romero, isang karangalan po yun. Nakaka-proud kasi syempre, she is a veteran actress and I think she is the Queen of Philippine Cinema. Yes, the Queen of Philippine Cinema. That's why I'm very proud and syempre, sobrang excited ako nung that time na maka-work siya. Kahit na extra lang ako. Ayun, ang importante, nakasama ko siya, nakapagpa-picture ako, nakapagkwentuhan, yan, nakapag-banding. Ayun, napakabuti kasi ni Miss Gloria Romero eh. Wala siyang pinipiling tao. Basta lahat, very approachable siya sa lahat. Yan. Saka napakabait niya. Kaya naman siya yung karamihan, tinitingala ng mga artista. Yan. Yung bang pag-extra mo, nasundan pa noon pa ba? Actually, yung last taping ko noon, nung bilang extra dito sa Pilipinas, ayun, nakasama ko nga si Miss Gloria Romero. Yan, ayun yung last taping ko nung nakasama ko siya. Actually, doon yun sa Clark, Pampanga, shooting yun. Anong title ng movie ba siya? O actually, siya, teleserye. Teleserye. Ang bida doon si Gabby Concepcion, saka si Carla Abellana. Tapos yun nga, nanay siya ni Gabby Concepcion. Actually, ang ganap ko doon is abay ako. Sa isang kasal? Ayan, abay ako sa kasal nila Gabby. Tapos yun, anak si Gabby ni Miss Gloria Rivera. Yeah. Then after that, nag-decide ka na mag-abroad, no? Yo, nag-decide na ako mag-abroad noon. Actually, nag-work pa ako noon bago ako mag-decide na mag-abroad.
Yun, yung ang huling work ko sa Pinas is yung sa watch, yung Timex. Sa Timex, Ah. no? Oo. So, yung first mo sa Saudi, ikwento Yes. mo yung experience mo. Oo. Siyempre yung siyempre yung kapag unang experience mo Oo. dito, unang salta mo dito sa Saudi Arabia, yung parang Takot siyempre ka, no? yung ganong pag-iisip. Siyempre, alam mo yung Saudi, yung parang napaka-disiplinadong bansa, yung parang ang daming bawal, Oo. siyempre matatakot ka talagang gumawa ng mga kasalanan o yung mga pagkakamali. Kasi, which is yun, maganda yun, para sa ating kapakanan, sa ikabubuti natin. Kaya ayun, yung mga natutunan ko dito, which is, lalo ako naging better version of myself, yan. Dahil sa mga batas dito, sa mga alituntunin, yun, na kailangan sundin. Ako dito nag-start 2016. Ayun. Bali, 9 years na ako dito sa abroad. It starts from Stay Jeddah, strong. no? Jeddah, no? Jeddah ka, no? Jeddah. Yung first, no? Yes. Actually, yung istorya nun, dito talaga ako una. Riyadh. May kabatch ako nun, tapos dito kami napunta sa Riyadh. Bali, 1 week kami dito sa Riyadh. Nag-training, nag-asikaso ng sa office, sa main office. Tapos hindi ko akalain na malilipat ako sa Jeddah. Yun. Akala ko dito na kami sa Riyadh that time. Pero yun, nalipat sa Jeddah. Tapos umabot ng 6 years. sa Jeddah? 6 years ako sa Jeddah. Tapos dito, magti 3 years na ako dito sa Riyadh. Sa Riyadh. Actually, nag-abad din ako 6 months. Ang dami mo na palang napuntahan na lugar. Vacation. No? Oo. Actually, parang naikot ko na dito yung Saudi. Pero yung actually, the fun fact is yung Saudi pa lang ang napupuntahan kong bansa. Bukod sa Pilipinas, siyempre yung natin, home country. Oh. Ito na yung parang naging second home ko, Saudi. Inshallah, sana makapag-travel sa ibang bansa. Ayun, isa yun sa mga bucket list ko. Speaking pageant, sumali ka na sa mga pageant, ikaw ang naging first king ng MIPH dito sa Philcom KSA. Yes. May balak ka pa bang sumali Yung? in the future? Ano yung aabangan ng mga followers mo at fans dito? Para sa akin kasi, ang daming naniniwala pa rin sa akin eh. Ang daming sumusuporta sa mga nagmamahal. Yun. Maraming salamat. Shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, mga nagmamahal. At nagtitiwala. Simula nung sumali pa ako sa Jeddah, yung grand winner ako as Ginoong Turismo Pilipinas Philcom KSA. Ayan, until now, yun, yung nanalo nga ako sa Mr. International Philippines Philcom KSA. Grand winner din, yan. Maraming salamat at hindi pa rin po kayo nawawala at talagang sinusuportahan niyo po ako all the way. Yan. Maraming salamat po. Siyempre, hindi ko naman po sinasarado yung pagkakataon. Kung meron pong chance na makasali po uli or hanggat may nagtitiwala po sa akin na kaya kong manalo, why not po? Kasi maganda rin po kasing experience yun. Kasi naniniwala po ako na every day is a learning process. So, saan ka sasali? Ayun lang. Siguro next chapter, basta surprise na lang. So, aabangan na lang nila, no? Aabangan nila. Opo. That's true. So, pwede mo i-share sa kanila yung mga bagong sasabak sa mga pageantry dito sa Philcom. Ano ba yung mga tips mo sa kanila? Mga experience mo. Sa mga baguhan. Sa mga baguhan. Yung mga... Ma-advise. Okay. Siyempre, ang ma-advise ko or sa mga bago or sa mga gustong sumali sa pageantry, yan, sa modeling or anything, singing contest or ano man, na mga naranasan ko dito sa Saudi, yun. Ang importante po, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Yun, magtiwala lang po tayo sa ating sarili, sa ating mga kakayanan. Ayun po yung pinaka-importante. Saka syempre, lagi po tayong wag mawawalan ng
ng hope. Siyempre, yung pagpipray po, yan kay Lord, napaka-importante kapag sasali ka po sa isang pageant. Siyempre, kailangan i-enjoy mo lang din yung journey. Tapos, laban lang. May gusto ka ba mga pasalamatan, mga kaibigan mong sumusuporta sa'yo, mga followers mo? Ayan, pwede mo silang pasalamatan on. Ayan. Of course, first po, gusto kong magpasalamat kay Lord God dahil siya ang lumikha sa ating lahat. Ayan. Siyempre sa aking pamilya, kay La Mama, yan, sa Pilipinas. At siyempre sa aking handler na si Kuya Yao. Sa aking mga supporters tulad nila Kuya Owen, nila Kuya Bart, ni Arayat Bas, yan. At siyempre sila Yusef, yan, mga kaibigan ko dyan, sila Lai. Ayan. Sa lahat ng mga nagmamahal, sumusuporta sa akin sa journey ko, sa pagsali dito sa pageant, hanggang sa Manalo, at sa aking mga gigs, sa pagiging singer, at model dito sa Saudi Arabia. Sa mga sumusuporta at nagmamahal po, maraming salamat po. Thank you so much. May ipopromote ka ba sa social media, yung ano mo, show, para sa mga followers mo dito sa Philcom? Ayun. Ayan, maraming salamat po, Arayat Bas, sa mga followers niya po. At sa mga nanonood po ngayon, ayan, maraming salamat po. Sana i-follow nyo lang po ako sa aking social media accounts. Yan, sa Facebook po, Kenzo Reynold Kiambao. Yan. Ganun din po sa Instagram, TikTok, and also sa aking mga gig. Yan. Yan. I-ano nyo lang po ako, supportahan nyo lang po ako. Yan, makikita nyo po ako at mapapanood sa Halo Restaurant. Yan, i-visit nyo lang po yung page ng Halo Restaurant. Makikita nyo po dyan yung kung sino yung mga magigig that time. Yan. Tapos, syempre po sa social page ko po, yan, makikita nyo po yung mga gigs ko po, at syempre yung mga kaganapan sa buhay, yan dito as an OFW. Ayan po, maraming salamat, Mr. Kenzo Reynold Kiambao, ang first ever Mr. International Philippines Philcom KSA 2023 Grand Winner. Thank you!